Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, i-announce natin ang mga nabanggit sa sa laglagan kahapon sa Senado. Unang-una sa listahan. Wait, ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una, Pasig City Representative Roman Romulo. Next, Quezon City Representative Arjo Atayde. Ano ito, no? Surprising. Next, si Representative Marcy Teodoro. Hindi binanggit ko anong lugar. Next, Terence Calatrava, former Undersecretary of the Office of the President, Assistant to the Visayas. Next, si Uswag Ilonggo Party List, Representative Jojo Ang. Next, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas. Next, AGAP Party List Representative Nicanor Briones. San Jose del Monte, Bulacan Representative Florida Robes ba o Robes? Next, Romblon Representative Eleandro Jesus Madrona. Next, former Congressman Benjamin Agarao Jr. Former Congressman Florencio Gabriel Noel. Occidental Mindoro Representative Odi Atariela. Occidental Mindoro. Quezon City Representative, Quezon Representative pala, sorry. Reynante Arrogancia. Quezon City Representative Marvin Rillo. Former Congressman Teodorico Haresco Jr. Former Congresswoman Antonieta Yodela, sorry. Caloocan Representative Dean Asistio, si Asistio. Quezon City Representative Marivico Pilar. Dami nilaglag, ano? Anyway, mga kababayan ko, so ito yung di umano'y mga ano daw. Wait lang. So di umano, yun yung mga yun yung mga nilaglag nung mag-asawang Diskaya. 'Di ba? Nakakakilabot. So ang hindi ko maano dito yung si Arjo Atayde eh. Eh di ba bago lang yun? Pero na-mention yung yung tatay niya yata kahapon. Ba't wala sa listahan? Parang na-mention yung tatay niya. Hindi ko alam kung naaluminigan ko lang. Pero yung malamang si Min Mendoza, no? Saan ba yun? So ito yung mga itsura nila, oh. Yan sila, sir. Lagyan nga natin ng sound. So ito si Roman Romulo, si Arjo Atayde, si Quezon City. Ito Marvin Rillo, may naririnig na ako dito before eh. Alam niyo yung Peanut Media Gallery? Tinira nila ito eh. Magdidemanda daw ito yata sa, ewan ko ba't hindi natuloy. Tapos ito si Representative Patrick Michael Vargas. Busog na busog ah. Next si ito si Arrogancia. Ito sa San Jose del Monte, Bulacan, Ito si si Romualdez na mention din. Jesus Madrona. Ito si Odi Tariela. Taga-Sablayan ba to? Parang kilala ko to eh. Uswang Ilonggo Party List Representative Jojo. Ito yung mga
Ito ba yung ano, nahuling nagsasabong? Nag-iisabong? Parang siya yun ano? Kasama pala. Si Dean Asistio. Ito si ano, Calatrava. Benjamin Agarao. Gabriel Noel. Florencio Ito, action star oh. Teodorico Naresco. Sino pa ba? Ito yata yung magdidemanda no? Si Ma'am Antonieta Yodela. Ito bakit nasa Amerika to, di ba? Yan, si Speaker Romualdez. Maribico. So, so ito yung mga sagot nila. Tama na yan, yung sound. Ito yung mga sagot nila, no? Basahin muna natin yung mga kanya-kanya silang tanggihan eh. Ano ba yan? Hanapin natin yung yung mga sagot. Siyempre, hindi mo naman i-expect na na aamin tong mga to. Well, kung akong tatanungin nyo, pwede kasi, nung napanood ko yan, pinanood ko na live eh. Nung napanood ko yan, ang sinasabi nung mag-asawa, para bang pumunta si representative ni ganito, driver ni ganyan. 'Di ba? Tapos may nanghingi na para daw kay ganito, para daw kay ganyan. Hindi siya hindi siya direkta eh. Kaya feeling ko medyo mataas ang chance na yung iba ay hindi mapanagot kasi hindi direkta yung link. Parang sinasabi, bibigyan ko si ganito, bibigyan ko si ganyan, kahit hindi naman. Pwede kasi mangyaring ganun. Pero, kung totoo man yun, hindi mo naman may expect na aamin yung mga yan, di ba? Para namang, sino ba naman ang aamin dyan? So, ito yung mga sagot nila, dito sa mga kongresista na nasangkot. Tinawag na kasinungalingan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Siyempre. na nagdarawit sa kanya sa mga maanumalyang flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na mali, malisyoso at pawang name-dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sworn affidavit. Totoo. Parang ni-name drop lang siya, pero malay natin kung totoo, di ba? Siyempre, alam naman natin, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman aamin to mga to eh. 'Di ba? Kung totoo man 'yon, di lalo nilang alangang pag in-interview sasabihin ba niyan, oo, totoo 'yun, na nanghingi ako. Hindi naman gagawin 'yan eh. Kahit pa sabihin mo totoo 'yun eh. Kaya lang syempre, medyo weak yung pagkakadawit nga naman sa kanya. Na parang ang nangyari is sinabi lang na para kay Romualdez to, 'di ba? Pero hindi sinabi na yung siya mismo yun ang hingi. Ng mga pwede, yun nangolekta para sa kanya, patawag yun, i-confirm niya na kay Romualdez talaga mapupunta yung pera. Diba? Kasi parang ang style nitong mga to, iba yung inuutusan eh, yung mga, pero no-brainer no? No-brainer, meron talagang may politiko talagang sangkot. 'Di ba? Hindi mawawala 'yon. Ang argument na lang kasi doon kung sino-sino yung mga 'yon. Dito, yung mga kinanta, kasi si yung mag-asawang Diskaya, syempre napatunayan na natin na medyo sablay-sablay ang sinasabi, no? 'Di ba? Katulad nung yung dati, yung sinabi nung abogado niya nataranta lang daw kaya daw mali ang nasabi. Hindi natin masabi kasi nahuli nang hindi nagsasabi ng totoo eh. Malay lang natin kung sinasabi lang nila yan dahil may nag-utos sa kanila na yun na ikanta mo. 'Di ba? Hindi natin kasi alam din yung laro sa likod ng ng palabas eh.
Diskaya. Pagpalag ni Romualdez, kahit kailan hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng sungol mula sa kahit kanino dahil wala raw kakayanan ng sinuman na manuhol sa kanya. Kung may gumamit o ng abuso raw ng pangalan ni Romualdez para kumita, sila raw ang dapat managot. Halos 20 kasalukuyan at dating kongresista ang idinawit ng mag-asawang Diskaya na nanghihingi raw ng pera sa kanila na kondisyon para hindi maipit ang implementasyon ng mga kontrata. Nainis daw si Pasig Representative Roman Romulo sa pagbanggit sa kanyang pangalan. So sa totoo, hindi Ito ang masakit eh. 'Di ba? Yung mga nag-idolize kay Biko. Parang mentor yata ito ni Biko. Correct me if I'm wrong ha. Parang nabasa ko somewhere na ito ay malapit kay Biko. Mentor niya yata ito. Daw. Tama ba? Nung naakusahan siya, alam mo, napansin ko sa Pilipino, lalo na kay Arjo Atayde. Mamaya parang alam mo yon yung mga Pinoy parang ang hilig maglinger sa, alam mo, parang ang hilig na maging in denial muna. I mean, hindi naman, yung mga sinusuportahan nyo na yan, hindi naman kayo kilala ng mga yan eh. Di ba, sana ko nakakausap niyo yan araw-araw. Bakit Kasi may mga nagsasabi, scripted yan, etc. Paano mo nyo nalaman scripted? Well, pwede nga naman. Kaya lang, hindi ba pwedeng nabanggit yung sinusuportahan nyo, pwedeng dumistansya muna kayo at hintayin muna natin. Kasi nakakahiya yan eh. Na lalo na pag napatunayan na totoo. Di ba? Hindi ko alam sa ating mga Pilipino bakit sometimes hindi tayo marunong mag-imbestiga eh. Basta ibinigay na natin ang puso natin doon. Susuportahan natin kahit na medyo pwede naman dumistansya muna eh. Oo, hindi pa natin alam kung totoo. Pero sana, distansya, wala munang may magsusuporta kung kani-kanino. Maging neutral tayo, maging loyal tayo sa Pilipinas. man ako nakikialam sa bidding, pero siguro dahil nga doon na hindi ako nakikialam ng bidding, tapos sa totoo, marami pang ibang factors, ay madali niyang masabi. Pero again po, hindi po totoo ang mga sinabi niya. Ikinagulat naman ni Quezon City 6th District Representative Marivic Copilar ang pagkakabanggit sa kanyang pangalan. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Kailangan talagang linisin nila ang pangalan nila dyan. Kung hindi, sira na yung political career nila. Ito naman, sino to? Tinawag naman ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro na demolition job o paninira raw sa kanya ang paratang ng mga Diskaya. Wala raw katotohanan ng mga ito dahil wala pa siya sa pwesto sa Kongreso nang mapunta sa mga Diskaya ang DPWH projects. Pinag-aaralan ni Teodoro ang pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga Diskaya. Pinabulaanan din ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde na yung mga Aldab supporters, parang, di ba? Yes, pwedeng namang hindi totoo, pero sana isang tabi nyo muna yung pagiging fan nyo ng Aldab. Hikayatin nyo na, patunayan nyo na hindi totoo. Or, pagtanggol nyo yung sarili niya. Kasi, mamaya, hindi natin alam. Hindi ko sinasabi namang makasalanan to. Hindi ko rin naman talaga alam. Pero mas maganda sana kung ang gagawin natin, dumistansya muna tayo. Tingnan na muna natin. Wala munang kampihan. Di ba na, hindi magagawa yan. Yung si Maine Mendoza, nagsalita Pero I understand, kasi asawa niya to Normal lang yan sa, syempre, alam ka namang, ito yung pahayag ni Maine Mendoza. Teka muna, those are baseless allegations. Please refrain from throwing hate
and personal attacks at him, including me and our family until facts come out. I am with my husband in this. Wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. I sincerely hope and pray the people who are truly responsible will be held accountable and the innocent individuals be spared from this mess. Napaka-unfair. Ito, hindi ko ito hindi ko siya pwedeng kontrahin kasi asawa niya yun. Natural yan, di ba? Pagtatanggol talaga ni Maine Mendoza yan. Natural. Hindi naman, ilaglag niya yung asawa. Oo, asawa ko kurakot talaga. alang ganunin niya, di ba? Pero, tingnan natin na may bias talaga ito si Maine Mendoza. At hindi naman natin siya pwedeng i-hate dahil doon. Kaya lang, ang gusto ko lang sabihin sana, kung kayo ay nasa loob ng Aldab Nation, distansya muna tayo kasi hindi ito biro eh. Alam ko madami kayo. Kaya lang, syempre, di ba, nasangkot yung pangalan ng asawa niya, hikayatin na lang natin na nalinisin yung pangalan. Depende naman yan sa pagpapaliwanag ni Arjo eh. Depende din yan sa ilalabas na na ebidensya laban sa kanya. 'Di ba? Kung hindi niya ma-depensa niyo, yari siya. Ayun. Kinabang siya mula sa sino mang contractor. Dinideny niya. Kailan, hindi raw siya nakipagtransaksyon sa kanila. Lilinisin daw niya ang kanyang pangalan at pananagutin ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Mariinding itinanggi ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang pahayag ng mga diskaya. Wala raw siyang proyekto sa mga diskaya kaya ano raw ang basihan ng mga pahayag nila. Nabalitaan daw niyang nagbid si diskaya para sa mga proyekto sa Romblon pero wala raw siyang alam at kinalaman sa pagbabayad sa mga sangkot na individual. Sabi naman ni San Jose del Monte, Bulacan Mayor at dating Congresswoman Florida Robes, mangilabot naman daw ang kung sino man ang gumamit ng kanyang pangalan. Wala raw ghost project sa kanilang lungsod at maganda rin daw ang kanilang mga infrastruktura. Sasampahan daw ni Robes ng libel ang mga diskaya. Yun. Itinanggi rin ni Laguna Representative Benji Agaraw ang pahayag ng mga diskaya na humingi siya ng pera kapalit ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Laguna. Kakasuhan daw niya ng libel at perjury ang mga ito. Mariin din daw na pinabulaanan ni Quezon City 3rd District Representative Reynante Arrogancia ang mga aligasyon ng mga diskaya. Ilalabas daw niya sa tamang panahon ang mga ebidensyang magpapatunay na pawang kasinungalingan at walang basihan Uy, pinaghandaan. Joke lang. ang mga paratang laban sa kanya. Pinabulaanan din ni Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio ang mga aligasyon. Nanindigan siyang walang ghost project sa distrito niya at kung may proyekto man, ang DPWH daw ang nangasiwa sa lahat. Sasampahan daw niya ng kaso ang mga diskaya sa mga Magkakaso, no? nila. Patuloy na sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng iba pang kasalukuyan at dating kongresista na idinawit ng mga diskaya. Ano yan, no? Ang dami nilang magkakaso. Kailangan talagang gawin nila yan. Kasi kung hindi nila gagawin yan, tapos na ang political career nila. 'Di ba? Ngayon, handa na lang sila sa gera. 'Di ba? Anyway, kayo, naniniwala ba kayo na yung mga yan ay sangkot? Kasi ito hindi naman aamin talaga yan. Kahit pa sabihin mong totoo na hindi naman talaga aamin yan eh. Pwede rin naman nila sabihin, magkakaso ako kahit pa sabihin mong totoong tumanggap sila. Siyempre, tayo mga Pilipino, ang dami na natin pinagdaanan ganyan. Matuto na tayo. Hindi na dapat tayo madala dun sa ay magkakaso ako. Hindi totoo yan. Hindi nga daw totoo, sabi ni Idol. Siyempre, sasabihin niya hindi totoo yun. Ang tanging magandang gawin, wala muna tayong paniniwalaan. Both sides. Manood muna tayo at magtimbang. 'Di ba? Pero isa lang ang masasabi ko, meron talaga na sangkot na politiko. Hindi natin, ang problema na lang kung sino talaga yon. Sino yung confirm na yon.
Kasi hindi ko naman pwedeng alisin yung sinabi ko kanina, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng sabihin na na ang tawag diyan parang lang na tinanggi lang nila na ganun, or pwedeng hindi naman pwede sabihin na tinuro na sila na agad. 'Di ba? Hindi pwede 'yon. Malayo pa ang tatakbuhin yan. Anyway, next, no? Dito, tawang-tawa ako dito kanina eh. Oo, nung kahapon, di ba? Ito, yung nagbiro si Marcoleta. Totoo ba to? May nabasa ako, papalitan na daw sa Blue Ribbon si Marcoleta ni Hontiveros. Totoo ba yon? Usapin pero nagawa pa rin magbiruan ng ilang senador sa pagdinig ngayong araw sa flood control scandal. Pero may isang biro na hindi kinatuwa ni Senador Jinggoy Estrada. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sakit na sakit siya. Ang ikatlong araw ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa laglagan ng pangalan ng ilang politiko at opisyal ng gobyerno na di umano'y humingi ng kickback mula sa mga diskaya. Pero hindi naman puro seryoso ang usapan dahil maya't maya may breaking of the ice. Kailangan din na paminsan-minsan ay tumawa para mapahupa ang tensyon. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig, alis tensyon na muna. Roll call pa lang kasi ng senador na dumating, nagkatuwaan na ang mga mambabatas. Siyempre, special mention sa chairman ng committee, ang earliest bird na senador. Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Magkasunod ang magkapatid na sina Senators J.B. Ejercito at Jinggoy Estrada. Pero humagalpak sa tawa sa pagdinig matapos tawagin ang dalawa na the good one and the bad one. Senator J.B. Ejercito came at 8:40. Senator J.B. Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one, came at 9:09. Kaya pabirong inambahan ng suntok ni Senador Jinggoy si Marcoleta. Medyo napipikon-pikon na siya dyan. Pagbibiro umano ay meron ding hangganan. Sa unang beses, maari pang sakyan. Subalit kung maulit pa ang mga banat na pabiro, tsak aalma na ang pinatutungkulan. Sa kalagitnaan ng pagtatanong kay Curly Discaya matapos ibulatlat sa Senado ang mga pangalan ng ilang kongresista na umano'y humingi sa kanya ng padulas para matiyak na mai-award sa kanyang kumpanya mga proyekto ng gobyerno, na ulit ang banat ni Marcoleta kay Estrada matapos itong magtanong kung may mga senador bang nanghingi rin sa kanya. Mr. Discaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, isa lang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Nagtawanan pero umalma na si Estrada at kahit nakangiti, inihayag na niya ang kanyang saloobin sa biro sa kanya ni Marcoleta. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Hindi naman humantong pa sa tensyon at nagpatuloy ang pagdinig. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Gago dito. Dito totoo ba? Tingnan ko nga. Napalitan na daw siya. Marcoleta. Tingnan nga natin. O baka may fake news yun na ano ko. Ay, ano, papalitan na daw. Totoo ba to? Galing kay Jalin. Anyway, bahala sila dyan, ano. So, next issue. Ito, isa rin, natawa ako dito eh. Last na to Ano ba yun? Yung ini-interview siya, ito, wait lang. Si Garbin ng Ako Bicol. Kong, salamat po sa oras. Ito pang ina. Kong, you're on the air. Hello?
Kong, salamat po sa oras. Ikaw pang ina. Kong? So ito yung paliwanag ni Kong, ni Sir Alfredo Garbin. Sabi dito, pasensya na, tao lang po. Sincerely apologize for the curse word that was caught right after my live interview in One Balita. At that time, I was walking while doing the interview. As I hung up, I tripped and almost dropped my phone. The stumble startled me, and that unguarded moment, I blurted out a curse word, something I usually say in private and never intended for the public to hear. I understand that as a public servant, I must always be mindful of my words, even in unexpected situations. Moving forward, I will take greater care to avoid similar incidents. Once again, I apologize to the viewers and to anyone who may have been offended. Ano pala daw, muntik na daw siyang mapatid or muntik na siyang masubasob. Kaya ganoon. So yun pala yung explanation nun. Anyway mga kababayan ko, yan lang po munang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.